What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa simula ng pelikula, ipinakilala ang isang babaeng nagngangalang Sofia. Si Sofia ay isang bata, moderno at independenteng babae na nagtatrabaho sa isang publishing house at nagsusulat din ng mga nobela. Isang araw, dumalaw ang kaibigan niyang si Nina. Sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na katatapos lang ni Sofia magsulat ng isang romance novel para sa kanyang kumpanya. Ngunit nag-aalala siya na baka tanggihan nito ng kanyang boss. Pakiramdam niya ay nananatiling dominado ng mga lalaki ang mundo at madalas ay hindi pantay ang pagtrato ng mga lalaki sa mga babae. Sinabi ni Nina na kung talagang maganda ang nobela, tiyak na tatanggapin ito ng kanyang boss. Pagkatapos, tinanong ni Nina si Sofia kung hanggang kailan niya balak mamuhay mag-isa at iminungkahi na dapat na siyang magpakasal at mag-settle down. Sumagot si Sofia na ayaw niyang harapin ang mga problema ng pag-ibig at pag-aasawa. Para sa kanya, karamihan sa mga lalaki ay sinusubukang kontrolin ang kanilang mga asawa at ayaw niya iyon. Matapos sabihin niyon, umalis siya papunta sa kanyang opisina. Pagdating niya sa gusali, nakita niya ang isang babaeng nakasalamin na nakikipagtalo sa receptionist. Tinanong ni Sofia kung ano ang problema. Ipinaliwanag ng babae na may dala siyang parsela na kailangan niyang ihatid sa itaas, ngunit ayaw siyang papasukin ng receptionist. Nag-alok si Sofia na siya na lang ang magdala ng parsela pa itaas dahil papunta rin naman siya roon. Nagpasalamat ang babae at misteryosong sinabi na kakailanganin iyon ni Sofia. Sumakay si Sofia sa elevator at doon niya nakilala ang katrabahong si Gustavo. May gusto si Gustavo sa kanya at inimbitahan siyang mag-dinner, ngulit magalang siyang tumanggi. Kalaunan sa isang meeting sa kumpanya, ipinakita ni Sofia ang kanyang nobela sa boss at hiniling na mailathala ito. Sinabi ng boss na libu-libong nobela na ang libreng mababasa online, kaya bakit pa magbabayad ng mga tao para sa kanya? Ipinaliwanag ni Sofia na kakaiba ang kanyang nobela. Hindi lamang ito may romantikong kwento, kundi may mga larawan rin na magbibigay ng natatanging karanasan sa mga mambabasa. Idinagdag naman ni Gustavo na sa panahon ngayon, mas gusto ng mga tao ang matapang at modernong romansa at hindi na gaanong patok ang mga makaluumang kwento ng pag-ibig. Nagpa siya ang boss na basahin muna ang nobela bago magdesisyon. Dahil sa pagka-disappointment, kinuha ni Sofia ang kanyang mga gamit. Ngunit habang nagliligpit, aksidente niyang natapunan ng kape ang kanyang cellphone at ang parsela na ibinigay ng babae. Tuluyang nasira ang kanyang cellphone at kahit anong subok niya, ayaw na itong magbukas. Nang gabing iyon, nakipagkita si Sofia kay Nina at ikinuwento ang lahat ng nangyari sa meeting sa opisina. Pinayuhan siya ni Nina na huwag mag-alala dahil siguradong maaaprubahan iyon kapag nabasa na ng boss ang nobela. Pagkatapos, masayang ibinahagi ni Nina ang sarili niyang balita. May gusto siyang waiter sa lugar na kanilang kinaroroonan at balak nilang pumunta sa Australia pagkalipas lamang ng 4 na araw. Nagulat si Sofia. Tinanong niya kung gaano katagal kakilala ni Nina ang lalaki. Paano niya mapagkakatiwalaan ang lalaking halos hindi pa niya kilala? Paano kung mangyaring masama? Bahagyang nasaktan si Nina at sinabing hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho at baka ayaw lang ni Sofia na makita siyang masaya. Hindi na siya naghintay at umalis na. Maya-maya, umalis na rin si Sofia at sumakay ng taxi pa uwi. Hindi niya napansin na ang driver ay ang parehong babaeng nagbigay sa kanya ng misteryosong parsela kanina. Habang nasa biyahe, napansin ng babae ang romance novel na hawak ni Sofia at tinanong kung gusto niya ang ganitong libro. Sinabi niyang mahilig din siya sa romance novels. Tinanong niya kung bakit mukhang balisa si Sofia. Ipinaliwanag ni Sofia na may nasabi siyang masasakit na salita kay Nina kaya ito nagalit at umalis. Gusto niyang tumawag at humingi ng paumanhin ngunit sira ang kanyang cellphone. Inabot ng babae ang sarili niyang cellphone upang magamit ni Sofia. Tinawagan ni Sofia kay Nina ngunit hindi ito sumagot. Habang nag-uusap sila, ikinuwento ni Sofia ang biglaang love story ni Nina. Maingat na iminungkahin ng babae na kung gusto ni Nina ang lalaki, hindi niya ito dapat pigilan. Personal na desisyon niyo ni Nina, sang-ayon man si Sofia o hindi. Pagdating ni Sofia sa building, ibinaba siya ng babae at tumangging tumanggap ng bayad o ibalik pa ang cellphone. Umalis na lamang siya.
Kalaunan, matutuklasan ni Sofia kung sino talaga ang misteryosong babaeng iyon. Sa loob ng building, napansin ni Sofia na sira ang elevator kaya umakyat siya sa hagdanan habang patuloy na sinusubukang tawagan si Nina. Mahina ang signal kaya patuloy siyang umakyat hanggang sa makarating sa rooftop. Doon may kakaibang nangyari. Nagsimulang lumiwanag ang pintuan sa rooftop. Dahil sa kakusuyasan at bahagyang kaba, pumasok siya rito at biglang napunta sa isang ganap na ibang lugar. Paglingon niya, nawala ang pintuan at napalitan ng solidong pader. Sa malayo, nakita niya ang isang lalaking nakasakay sa kabayo. Tinawang niya ito at pinatunog ang isang kampana sa tabi. Lumapit ang lalaki at tinanong ni Sofia kung pakana ba ito ni Nina o Gustavo. Naguluhan ng lalaki at sinabing hindi niya kilala ang mga pangalang iyon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Ian at tinanong kung paano siya nakarating doon dahil wala raw hagdanan sa lugar. Hiniling ni Sofia na i-video ang lahat at tulungan muna siyang makababa. Nagbaba Ian ng lubid ngunit nadula si Sofia. Nasalo siya ni Ian at nailigtas mula sa mas malalang pagkahulog ngunit nasaktan pa rin at nawala ng kaisipan. Ang sumunod na eksena ay nagpapakita kay Sofia na nakahiga sa kama loob ng malaki at makaluumang bahay ni Ian. May doktor na sumusuri sa kanya at sinabi kay Ian na maaring nahihirapan siyang makaalala dahil sa pinsala sa ulo. Inamin ni Sofia na hindi niya maalala kung paano siya napunta sa kakaibang tore. Napansin ng doktor ang kanyang kakaiba at modernong pananamit. Pag-alis ng doktor, nagpasalamat si Sofia kay Ian. Tinawagan ni Ian ang kapatid niyang si Elisa para hanapin ng damit na babagay sa kanya sa kanilang panahon. Dinala ni Elisa ang mga damit at hiniling kay Sofia na magpahinga, ngulit sabik na sabik siyang umalis. Sinubukan ni Sofia na mag-book ng Uber gamit ang cellphone, ngunit walang signal. Napansin ni Elisa ang salamin ni Sofia at tinitigan ito ng may pagkatataka, parang ngayon lang niya ito nakita. Hindi pa rin naiintindihan ni Sofia ang nangyayari at iniisip niyang isa lamang itong detalyadong prank. Nang pumasok siya sa washroom, napansin niya na kakaiba ang lahat. Ang disenyo, ang mga gamitin, tila mula sa ibang mundo. Tinanong niya kung anong taon na at walang pag-aalinlangan, sumagot si Elisa, 1830. Nayanig si Sofia. Sa loob ng washroom, tumingin siya sa cellphone at may lumabas na mensaheng, "Your new adventure starts here." Pagkatapos, tuluyang namatay ang baterya. Samantala, binaliwalaan ng doktor si Ian na ang kakaibang pananamit at harang ni Sofia ay maaring makasira sa reputasyon ng kanilang pamilya at iminungkahing paalisin siya. Tumanggi si Ian at sinabing hindi niya siya paaalisin hanggat hindi ito gumagaling. Tinanong din ng doktor kung bakit hindi pa rin nag-aasawa si Ian. Sumagot si Ian na magpapakasal lamang siya sa babaeng tunay na magpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Bumalik si Sofia sa main hall at nagtagpo ang kanilang mga titib ni Ian. May kakaibang tensyon sa hangin. Pumasok si Teora na ang babaeng halatang may gusto sa Ian at gumawa ng mga patutuhasa kay Sofia. Agad naman niyang ipinakilala ni Elisa si Sofia bilang kaibigan na tutulong sa paghahanda ng nalalapit na salusa. Ipinaliwanag ni Elisa na nais pakasalan ni Teora si Ian at hindi lamang siya, halos lahat ng babae sa nayon ay umiibig kay Ian. Isinuot ni Sofia ang isang gown mula sa panahon ni Elisa at nagsuot ng modernong jacket dahil sa lamig ng gabi. Dumating na ang mga panauhin kabilang sina Mrs. Clark at ang apo niyang si Valentina. Pinuri ni Mrs. Clark si Ian at halatang nais niyang mapangasawa ito ng kanyang apo. Ngulit dumating si Teora at tumabi kay Ian kaya umalis sina Mrs. Clark at Valentina. Pumasok si Sofia at napansin ng lahat ang kanyang kakaibang anyo. Sa hapunan, tinanong si Ian kung patungkol sa kanyang mga kabayo. Sinabi niyang mausay ang lahat maliban sa isang itim na kabayong tumakasis. Nabanggit ni Sofia na nakita niya ito malapit sa tore at sinabing mahilig siya sa mga kabayo. Napansin ng doktor na tila mas mausay na si Sofia at tinanong kung kailan siya uuwi. Sinabi ni Sofia na sa umaga siya aalis at nakita ang lungkot ng mukha ni Ian. Tinanong si Sofia kung ano ang kanyang trabaho at sinabing nagtatrabaho siya sa publishing house, nagbabayad ng sarili niyang mga bayarin at nag-aral ng maraming wengga sa kolehiyo. Namangha si na Mrs. Clark. Biglang tumunog ang cellphone ni Sofia. Ang tumutunay ay ang misteryosong babae. Sinabi niyang mahilig ka sa romance novels kaya ipinadala kita sa paborito mong panahon. Madiin siyang sumagot, gusto kong bumalik sa sarili kong panahon. Ngunit sinabi lamang ng babae, may isang lalaki sa party na makakatulong sa iyo.
hanapin mo siya. Matapos ang tawag, tumungo si Sofia sa isang aklatan na puno ng mga librong nakabalot sa katab. Doon nagsisimula ang kanyang susunod na pakikipagsapalaran. Pinadaanan niya ang kanyang mga daliri sa mga gulugod ng mga libro. Nilalanghap ang amoy ng lumang papel at tinta. Tahimik na pumasok si Ian at sinimulang ipakita sa kanya ang ilan sa mga paborito niyang aklat na nagsasalita ng may init at lambing na pansamantalang nagpawala sa isip ni Sofia kung gaano nga ba kakaiba ang kanyang sitwasyon. Kalaunan, inanyayahan siya ni Ian na sumama sa isang pagtitipon para sa panghimagas sa kabilang silid kung saan nagkakasiyahan ang mga panauhin sa matatamis na pagkain at alak. Doon binanggit ni Mrs. Clark kay Sofia na may isang lalaking nakita kamakailan sa bayan na ang pananamit ay halos katulad ng sa kanya, isang lalaking nagngangalang Santiago. Narinig ito ni Elisa at sinabi niyang kilala niya ang lalaki. Idinagdag pa ni Elisa na kinabukasan ay darating ang isang babaeng nagngangalang Jeet upang sukatin si Sofia para sa isang damit. Ipinaliwanag ni Elisa na alam ni Jeet ang lahat tungkol sa lungsod at sa mga tao rito. Kung may makakapagbigay ng impormasyon tungkol kay Santiago, siya iyon. Kinaumagahan, marahang ginising ni Elisa si Sofia at sinabihang maghanda na para sa araw. Habang nag-iinat at kinukusot ang kanyang mga mata, tumingin si Sofia sa bintana at nakita si Ian sa malawak na damuhan, tahimik at eksaktong sinasanayan ang kanyang mga kabayo. Mayroong nakahahalina sa paraan ng kanyang pagkilos, kalma ngunit elegante. Matapos magbihis, bumaba si Sofia at nakita si Elisa na nakikipag-usap kina Teora at Valentina. Makalipas ng ilang sandali, dumating si Madam Jeet, isang masigla at mapagmasid na babae na kilala sa kanyang husay bilang mananahi. Nang nakita niya ang suot ni Sofia, halatang nagulat at humanga siya. Inamin niyang hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoong klasing moda. Elegante, mulit ganap na banyaga sa kanya. Sinimulan ni Madam Jeet ang pagsusukat kay Sofia para sa bagong damit. Habang ginagawa iyon, sinamantala ni Sofia ang pagkakataon upang magtanong tungkol kay Santiago. Umiling si Madam Jeet at sinabing hindi niya alam kung saan nakatira ang lalaki, ngunit may isang mahalagang detalye siyang ibinahagi. Dadalo si Santiago sa party sa gabing iyon. Maya-maya, lumapit si Valentina kay Sofia na may mahiyaing ngunit tuos-pusong ngiti at pinuri ang itim niyang jacket. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Sofia na mabait at matalino si Valentina. Ikinuwento nito na palaging pinipilit siya ng kanyang lola, si Mrs. Clark, na magbihis at ipakita sa bawat salo-salo sa pag-asang may mapansin na kanyang mabuting manlilikaw. Hindi man lang siya pinayayagang isuot ang mga damit na tunay niyang gusto. Dahil sa tahimik na awa, hinubod ni Sofia ang kanyang jacket at ibinigay ito kay Valentina bilang regalo. Kuminang ang mga mata ni Valentina sa tuos-pusong pagsasalamat. Nang matapos si Madam Jeet at umalis, kinuha ni Sofia ang kanyang bag at naghanda ng lumabas. Ngunit sa pasilyo, nasalubong niya si Ian na tila tahimik at bahagyang malungkot. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Ian na balak ni Sofia na pumunta sa ballet theater. Walang pag-aalinlangan, inalok ni Ian na siya na ang maghatid sa kanya. Tinanggap nito si Ian at bilang munting kilos ng pagsasalamat, inabot niya kay Ian ang kopya ng kanyang nobela at hiniling na basahin niya at ibahagi ang kanyang opinyon. Pumayag si Ian at hindi naglaon ay magkasama na silang nakasakay sa kabayo, tinutuhak ang paikot-ikot na landas sa bukas na kanayunan. Habang naglalakbay, tinukso ni Sofia si Ian tungkol kay Teora, sinasabing dahil halatang interesado ito sa kanya, baka dapat na niyang isiping pakasalan siya. Bahagyang ngumiti lamang si Ian at sinabing papakasalan niya lamang ang babaeng tunay niyang gusto. Walang iba ang maaaring magpasya para sa kanya. Inakay ni Ian si Sofia patungo sa tuktok ng isang bundok. Malamig at presko ang hangin at walang katapusan ang tanawin. Sinabi ni Ian na ito ang paboritong lugar ng kanyang yumakong na ina. Madalas siyang pumupunta roon upang maramdaman ang pagiging malapit sa alaala nito. Habang nakatayo sila roon, napansin ni Ian ang isang pamilyar na anyo sa malayo, ang kanyang itim na kabayo na matagal na niyang hinahanap. Ngunit mabilis itong nawala sa mga puno. Ngunit nanatili ang atensyon ni Ian kay Sofia.
Sa sandaling iyon, tila mas mahalaga siya kaysa sa kabayo na matagal na siyang hinahanap. Nang gabing iyon, dumating si Sofia sa sayawan. Lumapit si Teora at binalwan siyang tigilan ang pag-asang mapasa kanya ang Ian dahil hinding-hindi niya raw ito maaagaw. Bago pa makasagot si Sofia, dumating si Elisa at natahimik ang dalawa. Maya-maya, itinuro ni Teora ang isang babaeng may kasamang lalaki at ang lalaking iyon ay may hawak na cellphone na katulad ng kay Sofia. Siya ay si Santiago. Agad lumapit si Sofia upang kausapin siya, ngulit umalis ang lalaki bago pa siya makahabol. Nagsimula ang sayawan at nakisali si Sofia, tinatamasya ang musika at ang masayang paligid. Ngunit nang makita niyang paalis na si Santiago, nagpasya siyang sundan ito. Nakita ito ni Ian at sinundan si Sofia upang malaman ang kanyang ginagawa. Nakita ni Sofia si Santiago na may kausap na babae nang maabutan siya ni Ian. Tinanong siya kung bakit niya sinusundan ang lalaki. Ipinaliwanag ni Sofia na siya lamang ang makakatulong sa kanya upang makabalik sa kanyang tahanan. Binaliwan siya ni Ian na hindi mabuting tao si Santiago at na ang pagsunod dito ay maaaring magdulot ng masamang tingin sa mga tao sa kanya. Nainis si Sofia at sinabi kay Ian na kaya niyang magdesisyon para sa sarili niya at kausapin ang sino mang gusto niya. Nasaktan si Ian sa kanyang matatalim na salita at tahimik na lumayo. Kalaunan, ipinaliwanag na Elisa kay Sofia na Ian mismo ang nag-imbita kay Santiago sa party upang tulungan siya. Nakaramdam ng matinding pagkakasala si Sofia nang mapagtantong mabuti ang intensyon ni Ian. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon dahil sa pagsisisi, dumungo siya sa silid ni Ian upang humingi ng tawad. Doon nakita niya ang isang larawan niya, patutuong labis siyang minahal ni Ian. Habang nag-uusap sila, naging mainit at romantiko ang kanilang damdamin sa isa't isa. Kinaumagahan, pumunta si Sofia sa aklatan ng kastilyo at nakita doon ang parehong misteryosong babae na nagbigay sa kanya ng parsela. Sinabi niyang nais na niyang bumalik sa kanyang sariling tahanan. Sinabi ng babae na iyon ang dahilan kung bakit niya ipinadala si Santiago para ibalik siya. Ngulit tinanong siya ng isang mahalagang tanong. Aalis ba siya kasama si Santiago o mananatili rito kasama si Ian? Dumating si Teora at tinanong kung sino ang kausap ni Sofia. Sinabi lamang ni Sofia na kinakausap niya lamang ang sarili niya. Sa araw ng malaking salo-salo, binigyan ni Ian si Sofia ng kwintas bilang regalo. Dumating ang mga panauhin, kabilang si Valentina na ngayon ay mas kumpiyansa at matapang na, suot ang itim na jacket ni Sofia. Lumapit ang doktor kay Ian at binanggit na ikakasal na ang kanyang kapatid at pahapyaw sinabing malapit na rin ang kanyang panahon. Hindi naglaon, bumaba si Sofia sa hagdan, suot ng isang nakakahalinas na damit. Napatingin ang lahat sa kanya. Lumapit si Ian at inimbita siyang sumayaw. Habang sumasayaw sila, sinabi ni Ian ng mahina na alam niyang nais ni Sofia na bumalik sa kanyang sariling panahon, nguit sana ay manatili na lamang siya roon. Bago pa makasagot si Sofia, lumapit ang isang katulong at sinabi kay Ian na may kagayating kailangan sa kanya. Umalis siya. Kalaunan, habang nasa itaas si Sofia, lumitaw si Santiago at sinabing narinig niyang hinahanap siya. Tinanong ni Sofia kung kailan ito babalik sa kanyang sariling panahon. Sumagot si Santiago na malapit na. Inimungkahi ni Sofia na mag-usap sila sa aklatan ng pribado. Nakita sila ni Mrs. Clark na patungo roon at agad niyang ipinaalam kay Ian. Sa loob ng aklatan, biglang tinangkang pagsamantalahan ni Santiago si Sofia. Nakipaglaban siya at sa tamang oras ay dumating si Ian at inagaw si Santiago palayo sa kanya. Hindi naglaon, tinanong ng doktor kay Ian kung ano ang ginagawa ni Sofia sa isang saradong silid kasama si Santiago. Sumubok na ipaliwanag ni Sofia na hindi siya mula sa panahong iyon, ngunit hindi siya pinaniwalaan. Dumating si Teora at pinalala ang chismis, sinasabing nakita niyang kinakausap ni Sofia ang sarili niya at baka mabaliw siya. Galit at lubos na napahiya, umalis si Sofia, sumakay sa isang kabayo at tumakbo papasok sa kagubatan. Hinabol siya ni Ian, ngumit hindi siya nakinig. Biglang lumitaw ang isang kumikinang na portal sa harapan niya. Walang pag-aalinlangan, tinahak niya ito at agad na siyang nakabalik sa kanyang sariling panahon.
Pagbalik sa kasalukuyan, ikinuwento ni Sofia kay Nina ang lahat ng nangyari. Maya-maya, habang nagtitimpla ng kape, natapunan niya ang kanyang kamay at biglang naalala ang parsela. Kinaumagahan, binuksan niya ito sa opisina. Sa loob nakita niya ang sarili niyang nobela at isang lihamos mula kay Ian. Puno ito ng damdamin, ang kirot ng kanilang paghihiwalay at ang pag-asang muli silang magtatagpuin. Napaiyak si Sofia. Hindi na niya kayang baliwalain ang damdamin niya. Tinawagan niya ang misteryosong babae at sinabing nais niyang bumalik kay Ian. Binaluan siya na kapag bumalik siya muli, hindi na siya makakabalik sa kasalukuyan, ngulit hindi nag-alinlangan si Sofia. Pagdating ng elevator, pumasok siya. Nang bumukas muli ang pinto, nasa panahon na siya ni Ian. Sa malawak na damuhan, nakita niya itong paparating sa kanyang kabayo. Nagningning ang mukha ni Ian nang makita siya. Sinabing araw-araw siyang naghihintay, maniniwalang muli silang pagtatagpuin ng tadhanan. Tumakbo si Sofia palapit sa kanya. At mahigpit silang nagyakap. Naglaho ang mundo sa paligid nila. Sa wakas, sila na, magpakailanman. At dito nagtatapos ang mahiwagang kwento ng pag-ibig na naglakbay sa panahon. Sana ay nagustuhan ninyo ang pelikulang ito. Huwag kakalimutang mag-like at ibahagi ang inyong saloobin sa comments. Magbabalik ako sa susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood at ingat palagi. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.